Ano ang fiber optics? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin kung ano ang fiber optics. Bakit napakabilis nitong magpadala ng internet? At kung ito na nga ba ang pinakamabilis na wire na ginagamit sa data transmission? Class, aminin ninyo, ilang beses na ba kayong nainis kapag mabagal ang internet? Kapag umiikot ang loading icon, pakiramdam ninyo tumatanda kayo ng 1 taon habang naghihintay. Pero napansin ninyo ba na kapag nagpakabit kayo ng bagong internet ngayon, madalas maririnig ninyo ang salitang fiber. Fiber internet, fiber connection, fiber plan, fiber enriched. Ang tanong, ano ba talaga ang fiber na yan? Ating yang sasagutin, class, kaya naman tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Demi_Dad. Salamat sa suggestion mo. Bago natin isipin ang bilis, unahin muna natin ang pinakamahalagang tanong. Ano nga ba ang fiber optics? Ang fiber optics ay isang teknolohiya na gumagamit ng napakanipis na hibla ng salamin o espesyal na plastic upang magpadala ng impormasyon gamit ang liwanag. Oo, tama ang narinig ninyo. Hindi kuryente ang pangunahing nagdadala ng data sa fiber optic cable, kundi ilaw. Kapag nag-send kayo ng message, nanood ng YouTube, naglaro ng online games, o nag-video call, ang impormasyon ay ginagawang digital signals. Sa fiber optics, ang mga signal na ito ay kino-convert sa mabilis na pulso ng liwanag na dumadaan sa loob ng manipis na hibla ng salamin. Ngayon, baka sabihin ninyo, Professor, salamin? Hindi ba madaling mabasag yon? Magandang tanong, class. Ang hibla sa loob ng fiber optic cable ay talagang gawa sa napakapinong salamin. Pero ito ay nakabalot sa iba't ibang protective layers upang hindi basta masira. Kaya kahit flexible ang cable, ligtas pa ring gamitin sa maraming sitwasyon. May isa pang nakakabilib na katangian, ang fiber optics. Ang ilaw sa loob nito ay hindi basta tumatakas palabas. Dahil sa prinsipyong tinatawag na total internal reflection, paulit-ulit na tumatalbog ang liwanag sa loob ng hibla hanggang makarating ito sa destinasyon. Dahil dito, nananatili ang signal kahit napakalayo ng biyahe. Isipin ninyo ang isang napakahabang tunnel kung saan ang liwanag ay patuloy na gumagalaw sa tamang direksyon hanggang sa makarating sa dulo. Ganyan gumagana ang fiber optics. Ngayon na alam na natin kung paano ito gumagana, may isa pang tanong na siguradong pumapasok sa isip ninyo. Kung ilaw ang ginagamit nito, ibig bang sabihin ay tumatakbo ang internet sa eksaktong bilis ng liwanag? Diyan tayo pupunta sa susunod nating bahagi. Marami ang nag-aakalang ang internet ay tumatakbo sa mismong bilis ng liwanag. Ang sagot ay, not exactly. Sa vacuum o sa kalawakan, ang liwanag ay bumibiyahe ng humigit kumulang 9,792 kilometers per second. Iyan ang pinakamataas na bilis na alam natin sa kalikasan. Pero sa loob ng fiber optic cable, dumadaan ang liwanag sa salamin. Kapag dumadaan ang liwanag sa isang material tulad ng salamin, bumabagal ito dahil sa optical properties ng material. Sa karamihan ng fiber optic cables, ang liwanag ay gumagalaw ng humigit kumulang 2/3 ng bilis nito sa vacuum o nasa mga 200,000 kilometers per second. Ngayon baka sabihin ng ilan,
Professor, bumahgal pala. Nalugi yata tayo. Hindi rin. Kahit bumahgal ng kaunti ang liwanag, napakabilis pa rin nito. Sa bilis na yon, kayang umikot ng signal sa buong mundo sa napakaikling panahon. Ngunit tandaan, ang nararanasan nating internet speed ay hindi lang nakadepende sa bilis ng liwanag. Marami pang ibang bagay ang nakakaapekto rito. Sa kasalukuyan, ang fiber optic cable ang itinuturing na pinakamabilis at pinakaepektibong wired technology na malawakang ginagamit para sa data transmission. Mas mabilis ito kaysa sa tradisyonal na copper cables tulad ng twisted pair at coaxial cable. Dahil liwanag ang ginagamit sa pagpapadala ng signal, napakalaki ng bandwidth nito at napakaliit ng signal loss kahit mahahabang distansya ang tinatahak. Ito ang dahilan kung bakit ginagamit ang fiber optics sa backbone ng internet. Ang mga undersea cables na nagdurugtong sa iba't ibang bansa ay kadalasang fiber optic cables. Kapag nag-chat kayo sa kaibigan ninyo sa ibang bansa o nanonood ng video mula sa ibang kontinente, malaking posibilidad na dumaan ang data sa ilalim ng dagat gamit ang fiber optics. Mayroon ding wireless technologies gaya ng satellite communications at 5G. Ngunit kahit gumagamit ang mga ito ng radio waves, malaking bahagi pa rin ng kanilang network infrastructure ay nakasandal sa fiber optics. Sa madaling salita, kahit wireless ang hawak ninyong cellphone, madalas ay fiber pa rin ang nagsisilbing pangunahing daanan ng data sa likod ng buong sistema. O ayan, class! Summarize lang natin ng kaunti ang natutunan natin. Ang fiber optics ay gumagamit ng napakanipis na hibla ng salamin o plastic para magpadala ng data gamit ang liwanag na nananatiling nakakulong sa loob ng fiber sa pamamagitan ng total internal reflection. Hindi man ito eksaktong kasing bilis ng liwanag sa vacuum. Napakabilis at napakalaki ng kaya nitong dalhin na impormasyon. Kaya naman, ang fiber optics ang isa sa pinakamabilis at pinakaimportanteng wired technologies ngayon at malaking bahagi ng internet kasama ang undersea cables at mobile networks ay umaasa rito